Greetings, Sir Janos. I am Mark Justin Aropo and I am one of the member of this group and i-explain ko yung important features or every features na meron dito sa project namin. So, kapag nag-run, ang unang lalabas is the main class or the main frame. And then, merong J-menu bar na makikita dito and doon nakapasok yung J-menus natin which is the account and transaction. And each menu, meron yung mga menu item. So, at this time, since hindi pa tayo naka-login, ang available lang is exit and login. Kapag pinindot natin yung exit, ayan, yan lang. Tapos, bumalik tayo. Pag pinindot naman natin yung login, magla-login tayo. So, sa instruction, ang nakalagay by default is dapat ang account number is 123 and then for PIN is 12345. So, maliin muna natin yan. See if nag-error. Ayan. Enter valid account number. So, pag ito naman tama, login, enter valid. So, ito. Pag ito naman yung mali lang, ayan. So, tama na natin. Ayan. Login successful. So, pagka-login natin, merong menu na nag-enable and that's the transaction. And then, sa loob nun, merong mga menu item na available na. And also sa account, meron na rin, available na rin yung manage. And merong na menu and then meron yung J-menu item na view account and change PIN. And then, kung mapapansin rin natin, nag-disable na yung login kasi naka-login na tayo. And then, log out naman. Pag pinindot natin yung log out, babalik lang tayo sa login. Ayan. So, login na ulit tayo. So, check muna natin tong view account tsaka change PIN. So, view account, ayan. So, nagpapakita lang siya ng string or readable text na pinapakita yung account number na 123 and then account name, Juan de la Cruz, and then yung PIN. Yung PIN na papalitan yan, naka-base yan actually dito sa change PIN. So, tandaan natin na nakalagay muna is 12345. Yun pa lang yung PIN. Pero pag nagpalit tayo, mapapalitan yan. So, all PIN, 12345, maliin muna natin. And then, palitan natin yung PIN natin ng 11111. And then, yung confirm field, palitan natin ng 122222. Ayan. So, mali lahat. So, ito yung all PIN natin is 12345. So, pag change tayo, tama na. Tapos, since hindi magkaparehas, 1111 natin, successfully change. So, pag bumalik naman tayo sa view account, ayan, 1111 na. Diba? So, sa balance inquiry, pag pinindot natin to, ayan yung lalabas, J option PIN lang siya, parang information na parang pinapakita yung account number, and then account name, and also the account balance, which is the main focus of balance inquiry, di ba? Pinapakita lang yung balance. And by default, dapat merong 5,000 na laman yung bangko kasi yun yung nasa instruction. So, deposit, kapag nag-deposit tayo, of course, makikita natin yung balance na andun sa balance inquiry, di ba? So, deposit. Pag nag-deposit tayo, first, yung error muna. Kunyari, naglagay tayo ng letters, deposit. Enter a valid amount. And then, kunyari, nag-enter tayo ng number, pero merong special character na hindi naman dapat nandyan. Mali pa rin. So, kapag naglagay tayo niyan, ayan, kapag lumabas na yung enter your PIN na J option PIN or input option PIN, ibig sabihin nun is tama na yung in-enter natin na amount. So, dapat i-enter natin yung PIN natin. So, to check that, ilagay muna natin yung PIN na una na hindi pa natin napapalitan. So, pag in-okay natin, enter a valid PIN. Kasi hindi na yun yung current natin na PIN. Kasi pinalitan na natin. So, 11111.
Ayan, tama. And then makikita mo um, nandun na parang nag-add na yung in-input natin na amount. So, kapag pumunta tayo sa withdraw, makikita natin is yung same amount na nandun sa deposit and also sa balance inquiry. Ayan, diba parehas? So, withdraw. I-withdraw natin yung in-add natin kanina. Ay, nakalimutan ko na. 345 na lang. Siguro at 0.50. Ayan. So, pag nag-withdraw tayo, 11111. O, diba? Nabawasan siya. So, ayun. Sa report, eto, JTable siya. Makikita yung lahat ng ginawa natin. Dalawang beses tayo nag-balance inquiry. And then, nag-deposit tayo ng isang beses. And then, nag-withdraw tayo for the last time. And then, may time, may date. Ayan, lahat yan. And then, di na-edit yan. Tapos, hindi rin na napapalitan yung columns. Ayan. Tapos, mayroong transaction number na random. Diba? So, ayun. That's our program. So, ayun. This time, explain naman natin sa code yung pinaka-program. So, nag-edit na ako. Hindi ko pala na-save. First, when we run the program, ang lumalabas is the main class or yung mainframe natin. Andyan lahat ng menus and menu item. And dito yan, dahil nandito tong part na to, nasa main class siya. Kung mapapansin nyo, merong instantiation dito for login frame and nandito yung for main frame. Pero bakit nauunang mag-execute itong mainframe and never nag-execute to itong login when we start the program? Wala kasing set visible to true. Ito. And mangyayari lang yon once we click the Gmenu item using the action listener. So, pag kinlik natin yung menu item for login, and then mag-execute tong block of code na to, and makikita na natin yung login frame. So, pag nilagay natin yan dito sa taas, ang unang mag-execute is the login frame. Diba? Kasi andyan siya. Diba? Sabay sila. So, balik na natin yan doon. So, yun, balik tayo dito. And then, pag nag-login tayo, hindi ko na-explain yung exit doon. Login. Tapos, manage. We have to view account and change PIN. Yung view account is, dito siya makikita. Ito, view account. Once na i-click natin itong Gmenu item na to, kukunin yung account number, account name, and then account PIN. And then, tatawagin or merong parang paggawa ng class dito. Name na view account. So, parang ipapasa tong mga to dito. Yan, dyan. So, ito, designs. Kasi pag nira natin yung ay, naloble. Kapag niran natin, tapos pumunta tayo sa view account, ayan siya. Makikita natin yung design. And also, the text, readable. Etong pin na yan, it is based sa pin natin. Kasi napapalitan yung pin. So, kapag pinalitan natin yung pin, napapalitan din siya doon. So, eto na, nasa change pin na tayo. And yung responsible dito na code is, eto, itong class na to ay itong class na to. Ayan. Hindi ko na yan isa-isahin. But, ito, yung nag-handle ng error.
Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 yung all pin natin and then palitan natin to 1, 1, 1, 1, 1, 1, siguro gawin natin yung 2, 2, 2, 2. Ayan. So, maliin din natin to. Ayan. So, enter valid all pin, does not match, does not match. So, pag tinaman natin to, nawawala yung red. And then, kapag tinaman na natin yan, tapos ito naman siguro yung mali, isa. Ayun naman, di ba? So, pag tama na lahat, change pin, successfully change. Makikita natin sa manage view account is 1, 1, 1, 1, 1 na. Napalitan na, di ba? So, it is always based sa current pin natin. So, that's the change pin and view account. So, punta tayo sa transaction, sa balance. Sa balance inquiry, ayan. Nag-show lang siya ng J option pin. So, bali nasa main class lang siya. Eto. Andito lang siya. Eto. Balance inquiry. Pag pinindot natin yan and then mag-execute nung line of code na to. Bakit ayan, ayusin na lang natin. Account number, account name, account balance, kinukuha yan. Tapos message, ayan, message. Tapos dito siya makikita sa J option pin. Makikita natin, di ba? Balance inquiry, J option pin. So, deposit, ayan siya. Ang responsible naman dyan is this class or this block of codes. So, medyo mahaba-haba siya and it is quite similar with the withdraw class. Parang ang pinagkaiba lang is itong error. Titingnan lang yung error and then ang pinagkaiba nila is ito minus kasi withdraw, mag-withdraw ka so mababawasan yung balance mo. And then dito naman sa deposit is nag-deposit ka so nag-add. So, ayan. That's similar with the withdrawal. And then, ayan, ganun lang din naman yung itsura niya. Withdraw lang yung pinagkaiba, yung button lang. And then, kapag pumunta naman tayo sa report, ito yung makikita natin. Ayan, so makikita natin ba't doble? Kasi 2 beses tayo nag-balance inquiry kanina. Pero magkaiba ng time, di ba? So, nakabase yan sa time talaga. And then, ito, meron siyang transaction number na auto-generated. Ito siya. Punta tayo sa report class. And ito siya. Generated transaction ID using the random method. A random class. So, ayun. Date, time, and then transaction type, balance inquiry, and then. Yun. So, that's our code for our program.